sa ano ba tawag rito, sa brown na bag. Magdala kang bag. Oy, mga dre, holiday, happy John the Baptist Day, mga dre, no. Yan, oh. Yan, yung transparent. Pagkatapos may pamlaster ka na. Yan, oh, sige. Oo. Anong nangyari rito? Wala, stick na yan. Babasa siguro ito eh. May dala ka bang knife? Oo. Bakit? Diba, ano nangyari rito? Tilang pa na nila, kaya wala silang stopper. Ano mo lang ito rin ito? Kasi yung mga mauga, oh. Ayan, oh. Mabaklasin mo yung mauga. Oh, elastic na yan. Baka nang taas ko pa. Ito ang bintanang dugyot, mga dreno, pumipiyok-piyok pa. Ayusin ko na rin yan, no. Kikis-kisan ko hanggang sa lumabas yung kahoy, matanggal yung mga mold para mapinturahan namin ng maayos, no. Sagwa eh. Diba? Grabe ang init ngayon, mga dreno. Kahapon 37, tapos may humid pa. Ngayon 30. Plus yung init factor bang tinatawag, 'di ba? Babahagyang gumalaw yung ano. 'Yun, gumalaw-galaw din. Buti umahangin-hangin ngayon ng konti, mga dre, no. Kahapon wala talaga. Ano? Grabe. Kailangan ng anong bahay na to. Saan sila kayo nagpintura na ito? Madilim, oh. Ito siguro, mga dre, no, itong window na to. Baka sira na yung kahoy eh. So siguro palitan na namin yan, mga dre, no. Putok-putok na eh. Ano yan? St. John the Baptist, no? St. John the Baptist, mga dre, no. Sarado ang mga pamilihan ngayon. Ang bukas lang yata yung mga restaurant. Pag-usapan nga namin na parang wala rin, no? Holiday, tapos wala kang mapuntahan kasi sarado lahat, di ba? Unlike sa Pilipinas, pag holiday bukas yung mall, doon ang pasyalan ng mga tao. Dito sarado lahat. Dito sarado, mga dre, no? Isa lang ang bukas ngayon, casino. Di bukas daw ang ano yan, sinihan, tsaka yung mga restaurant, mga dre, mga kainan yan, bukas yung mga yan. Pero yung stroll sa mall, mas bihira lang gumagawa na ng ganun, eh, no? Magpapalamig ka sa mall. Yung mga yung mall, diba? Iba bukas. Parang pupunta ka sa mall para ano eh, para mamili. Hindi yung iba sa atin papalamig eh, no? Tsaka kain din talaga, no, pag sa Pinas. Kain sa labas. Shoutout sa inyo, mga dre, no? Shoutout muna tayo at magbasa ng comment. Medyo matagal na natin hindi nagagawa to, mga dre, no? Kaya nawalan na ng nawalan ng gana yung mga basher natin kasi hindi na natin nababasa yung comment nila. Paano ba? Ano mga dre, no? Kumbaga, hindi naman ako napipikon sa mga nambabash sa akin. Kung nagre-react man ako, wala lang. Hindi ibig sabihin nagpo-focus tayo sa negativity. Kumbaga, nakakahanap lang tayo ng pagkakatuwaan. 'Di ba? Peace tayo, mga dre, ha. Yun, shout out kay Danilo Velasquez, Colelat. Yun, ingat daw. Thank you.
Chris Estabilio, buti pa dyan sa inyo nabibili ang empty water bottle. Dito sa Gelp, hindi. For recycle garbage bin lang yan. Ang pwede lang ibenta dito yung wine bottle or i-donate sa church. Kailan lang pwedeng ibenta rito? Actually, hindi nga benta yun mga dre, no? Dahil, yun ang akala ko, benta. Pero nung bumili ako ng tubig, is nagmahal siya kasi may deposit pala siya. Yung 10 cents na bayad sa'yo, sa pagbikala mo, benta, 10 cents, yung pala deposit yun mga dre, no? May deposit kang 10 cents kada isang boteng maliit ng tubig. So, basically, sinusoli mo lang yun para makuha mo yung dineposit mo. Kaya, hindi siya benta mga dre, no? Kinukuha mo lang yung pera mo. Sir JN Joe 6, diskarte, sayang diskarte, di ba Siman, sayang naman. Okay naman magtrabaho pero Sabado-Linggo, makapahinga na sana. Sabado at Linggo, yun nga mga dre, no? Kumbaga yung Sabado at Linggo naming trabaho, napakaiksi lang nun. Kumbaga, imbis na, nakatunga nga ka maghapon sa bahay, kung gusto ko, pwede naman mga dre, no? Tutunga nga lang ako sa bahay, kaming dalawa, di ba? Pero, sayang naman di ba? Kung pwede kang kumita sa loob ng 2 oras o 3 oras, why not, di ba? Kumbaga, pang extrang kita rin diba? Kuya Rice, pangbayad parking ticket din yang mga plastic bottles mo, sabi ni Anira. Oo nga, diba? Kulang pa. Then Henry, pati Linggo. Nice. Nice. Oo, nice. Gaya ang sabi ko, no? Pagkakataong kumita sa maiksing oras, why not? Diba? Wag lang full time, mabigat na sa katawan. Ngayon, medyo late na kami nagsisimula ng part-time. 9:30 na Tapos, dadaan kami Tim Hortons, magkakape pa kami, magkwentuhan muna kami dalawa, diba? Ni Rain, tungkol sa panaginip niya, yung gano'n. Ay, kumbaga, chat muna kami dalawa. Tapos, yun, tsaka kami pupunta sa trabaho, mga 10 o'clock na yun. So, tanghali na yun, mga dre, no? Unlike before, 8 o'clock pa lang, di ba? Gising na ako yan, no? Nagki-cleaning na ako dyan sa mga apartment building. Kung sa bagay, yung mga estudyante kasi karaniwang nakatira doon sa mga apartment na ginagawa namin. So, usually, late na magising yan mga din pag weekend. Kaya, kumbaga, tinama ako na rin siguro yung oras sa sa pagpunta sa kanila. Para at least hindi ko na sila nagigising ng maaga, di ba? Mga 8 o'clock. Dre, bakit ganyan ka tumawa? Para kang inipit na daga. Walastek. Inipit na daga? Pambira. Nakadinig na ba to si Chris Red? Chris Red, shoutout sa'yo BPA B Power. Dre, usually nakaprint sa eggshell ang expiration ng itlog. Check mo din sa packaging. Better check it always. Nabubulok din ang itlog pag matagal na. Oo nga, no? Kasi nung nakaraan mga dre, no? Nakita namin isang paleta ng itlog yung tinapon. Sabi nga ni Rain, baka expired na. Samantha Mendoza, sana kilala mo pa ako pag yumamang ka na. Sam, ano po to? Ano tawag dito? Katrabaho ko dati to. Sam, nung nasa Robinson pa ako, mga dre, no? Way back, anong 19 ba yan? 19 yata, 1999 yata, mga dre, o 2000, grabe, ganun katagal. Gatsy TV, yung sa vent ng dryer, oo nga, no? Kapag condo worse, close to impossible malinis ang vent, very disadvantageous nga, na-realize ko lang. Napakahalaga niyan, mga dre, no? Yung mga vent ng inyong mga dryer. A piece of joy, sipag ni Rice at ang anak. Ayun, swerte mapapangasawa. Kaya nga, tinuturuan ko rin ng mga dre, hanggat maaari. Tinuturuan ko ba ng mga gagawin sa bahay, di ba? Para mas magandang handy ka, mga dre, no? Kesa, oo nga, paano? Basta maganda yung handy ka, mga dre, no? At least nakakatipid ka na, nalilibang ka kung may libre kang oras, may pinagkakaabalahan ka. Di ba? Masama ang timpla at tingin nung isa. Sabi ni Pesto, no? Saan ba to? Sa Tim Hortons. Hindi, sa ano to? Yung nagbenta kami, mga dre, no? Pesto, I think, masama yung tingin niya kasi nabidyohan ko siya. Di ba, nag-cellphone siya, yung kasama niya nagtatrabaho. Sa Vegas, walang recycle dito. Binibili lahat. Libre sayang. Emiliano Gabriel. Yun, shoutout sa'yo, sir. Boy Tambay, punta ka dito sa bahay. Bigay ko sa iyo yung mga bote dito sa bahay. May 30 bag na dito ng bote.
Kawawa ka naman, nagbebenta ka ng bote. Akin na. Bigay mo yung address mo, pupuntahan ko, di ba? Malaman natin, malas ko. Rexanet, second ako. Yun. Dapat good luck on your new car. Sabi ni Lourdes Tan. Kasi nga mga dre, no? Ano ba yung ano ko rito? Nabanggit ko na congratulations. Parang awkward, no? Pag binabati mo yung may bagong sasakyan. Kasi nga, ba't mo ko congratulate? Iutang to, di ba? So I think that's the right term mga dre, no? Good luck. Good luck sa pagbabayad. Slasher. Yun, first daw siya, no? Nakakadalawang first na siya sa dalawang magkasunod kong video. Thank you, Slasher. Thank you. Melinda Cuevas, kadiri naman yung washroom. Ang dumi. Yung washroom, yung kusina, yan yung most neglected part ng bahay. Pag ang nakatira ay mga estudyante, mga dreno. Blue shades, Rice, kailangan ng lababo sa laundry room kasi may mga damit na kailangang i-hand wash para na rin mabasa at makusot ang mga telang may mantsa. Annalisa Ramos, ganun din yung sinabi niya, no? Mga dugyot yung mga apartment na inaayos namin. Peter Duro, ganyan kadumi kung luma na ang building. Hindi naman ganyan kadumi. I think nasa tao yung nakatira sa loob ng building. Maaaring luma yung building pero yung mga mold, mga dre, 'di ba? Nasa sayo yun kung tatanggalin mo yun o hindi. Pag hindi ka naglinis, kahit bago yung bahay mo, magiging ganun karumi. Interest rate sa sasakyan na nakuha na Toyota Cross, hindi ko lang alam mga dre, no, kung ilan yung interest rate, pero parang nasa ano daw yata wala sa 5% mga dre, no. Mas mura po ang interest rate ng mga brand new car kaysa sa second hand car. Kaya yung iba mas pinipili na kumuha ng brand new car. Basta mag-ready ka na lang kung kaya mo, di bago yung kunin mo. Kung wala talaga, gusto mo makatipid sa insurance, medyo sa use ka na okay yung mileage, di ba? Basta kung anong gusto mo, bahala ka, no? Suportahan kita. Shoutout kay Jesseline Ochoa, Nissan Ariya. Yan, ang ganda niya mga deno. All that jazz. Dre, napanood kong tip sa silicone tube. Pagkat mo sa tip, ikat mo ang diagonal para mas maganda ang application ng silicone mo. Yun, thank you. Ang hina ng sound. Oo nga, no? Kaya nag-mic na ako mga Dre, no? Tagal ko na. May mic ako pero hindi ko naman nagagamit. Yan, ginamit ko na. Hopefully, narinig nyo na ako ng maganda ngayon mga Dre, no? Lisel De Santo, shoutout sa'yo. Home Depot, Dre. Pwede rumenta. Sabi ni American Bullies. Oo, pero mas mahal ng konti sa sa Home Depot. Nakakarenta kami diyan minsan. May napansin akong mga comment mga Dre doon sa Toyota is reliable. Yun yung title ng video ko na yon. May mga nag-correct sa akin na reliable daw. Reliable, thank you. Kaya po ganun yung title ko. Reliable. Kasi po, yun yung sinabi nung salesman sa dealership. Toyota is reliable. Kaya ayun yung title ko. At kasi nasa labas ako noon mga Dre, no? Ang nasa loob lang si Joy, tsaka sila Jocelyn. Tapos tinanong nila kung ano yung sasakyan ko. Kasi nga yun yung dealership na pinagkunan ko ng CRV ko mga Dre, no? Ano sasakyan ng nakuha nung asawa mo, sabing ganon. Ang sabi, ito nga Tesla. Tapos ang sabi daw ganon, Tesla is crap, garbage, basura. Ganon yung pagkakasabi mga Dre, no? So, di ba? Tama ba yun? Pambihira mo. Kaya, para sa akin, tama yung desisyon ko na hindi na bumalik doon mga Dre, no? I mean, kung hindi ka panatiko ng isang bagay o kung hindi mo gusto yon, I don't think it's fair na magsalita ka ng hindi maganda, 'di ba? Against dun sa isang bagay na wala kang personal na experience. 'Di ba? I mean, pwede bang yung maging bukas ka sa idea na pwedeng mas maganda yung sasakyan na yon, 'di ba? It doesn't mean hindi mo, just because hindi mo nagamit or may nagsabi sa iyo na ilang tao na hindi maganda, let's say itong ang Tesla, it doesn't mean na yun yung totoo. 'Di ba? Kasi even sa Toyota, even sa Honda, may mga bagong sasakyan na
ilang mileage pa lang nila is nagkakaproblema na. Hindi naman may iwasan yun. Kumbaga, part of, factory defect mga Andre, may mga ganung problema eh. Pero para straight, sabihin mo sa napawalan ko yung sasakyan na yan, di ba? Kaya sabi sa akin, ano bang sabi niya? Next time daw, baka gusto ko nang kumuha ng totoong sasakyan. What do you mean? Diba? Ewan ko. Ano mga Dre, sa mga bago pong nanonood sa akin, may vlog kasi ako tungkol dyan mga Dre, sa experience ko sa Toyota. Maaaring pwede nyong sabihin tanga ako at dahil sa katangahan ko, nagiging vulnerable ako mga Dre, no? Easy prey ka eh. Pag inosente ka dun sa unang bagay na ginagawa mo, pag na-sense nung salesman na, ito walang alam to. Parang ang dali ka nilang i-pick mga Dre, no? Take advantage of you, yung ganon. Parang ginawa nila sa akin yon na pretending na tutulungan ka, di ba? Yung pala may motibo sa'yo, may nagsasabi na iba na, ang tanga mo naman, di ba? Dapat inasahan mo na dealership yan, hindi ka tutulungan ng yan, nang wala silang makukuha sa'yo. That's the point, di ba? Kung sa simula pa lang naging alis kayo sa akin, hindi tayo nag-aksaya ng oras ng isa't isa. Di ba? Tutulungan ka namin, pero dito ka ba kukuha ng sasakyan? Kasi kung hindi, pasensya ka na, wala kami magagawa sa iyo. Ganun lang kasimple mga Dre, no? Mas maging maganda pa yung experience nung buyer. But anyway, yun nga, no, the point is, wag sanang ganun. Diba? Hindi ako mareklamo, o kung sakaling magreklamo ako, it's my right, mga Dre, no? Uutang ako ng sasakyan. Yung trabaho nila para, alam mo yun, para makuha nila yung negosyo na yun sa'yo. Dahil hindi naman biro yung halagang pinag-uusapan dito eh. 'Di ba? Sa magsasabi, tanga mo naman, 'di ba? Yung ba alam yung mga ganyan-ganyan. Ilang beses ka lang mabibili ng sasakyan sa buhay mo, 'di ba? Unless na lagi kang nasa dealership magpalit ng sasakyan, siguro understandably na medyo ka na, 'di ba? Kumbaga fluent ka na sa kalakaran. Pero kung minsan mo lang gagawin sa buhay mo 'yan, 'di ba? Once or twice, diba? Hindi, wag mong asahan na alam yung pasikot-sikot. At lalo na ang daming lengguwaheng ginagamit pagdating dyan sa dealership para pagtakpan yung mga kung paano kanila pagkakakitaan eh. Diba? Hindi naman po sa hindi naman sa nambabash ako o parang naninira ako. But that's the reality mga Dre, no? Nangyayari yung ganyang bulahan, papaikot-ikutin ka. Naalala ko si Joy nung unang kumuha siya ng Toyota, no? Nandun ako mga Dre, no? Second hand yung Toyota eh. Yung paano ba yung finance manager ba yon? Yung nagkasundo na kayo ng di ba, ng salesman. Dadaling ka na ron sa isang tao na mag-a-apply sa iyo ng ng loan. Bago niya i-apply yung loan mo, tatanungin ka niya kung ano mga insurance yung gusto mo. Si Joy ngayon, sasabihin sa akin na, Tito, should I get that? Sabi ko, no. Should I get that? No. Sabi ko, isa lang kunin mo, yung replacement lang. Tapos parang nagalit sa akin yung mga Dre, no? Yung ano man tawag doon, finance manager. Sabi niya gano'n, ba't daw ako nakikialam sa decision? Ako daw ba yung magbabayad? Ginanon ako mga Dre, no? Hindi naman agad ako nakapag-react nun. Kasi nga, yung galit ko mga Dre, hindi ko ma-translate sa English eh. Alam mo yun, kahit medyo hindi agad nag-reject. Paano ba? Hindi agad, basta hindi ko ma-translate yung ko mga Dre, no? Na, bakit ikaw ba magbabayad? Diba? Kung umuo siya sa sinasabi mo. Lagi niyo pong tandaan mga Dre, no? Let's say inalo kayo ng extrang gulong sa bagong sasakyan nyo. Ipapasok nila yon sa nyo eh. Doon sa loan nyo eh. So yung gulong na yon is tutubo rin nyo kung magkano yung tubo ng pagkakakuha nyo sa sasakyan. So kung let's say sabihin nila na second hand yung sasakyan nyo, 10% mga Dre, no, yung tubo nyo. Imagine kumuha kayo ng gulong na babayaran nyo for 7 years na may interest na 10%. Ganun po yun. Kaya magpapatong-patong yun mga Dre, no? So ang laki ng nakukuha nilang commission doon. At ano bang sinasabi nila tungkol dyan? Eto, rumble-rumble na tong video na to mga Dre, no? Paano ba? Pag in-apply ka nila ng loan sa bangko, pag sinabi nilang 10%, it doesn't mean na 10% yung binigay sa kanila ng bangko. Minsan, ang bigay lang sa kanila ng bangko is baka 5%, ngayon pinatungan nila nung 5% pa kaya naging 10%. At eto pa yung nangyari mga Dre, no? Yung sa unang sasakyan nga ni Joy, ang usapan nila is parang magkano ba, 699 yung tubo. Nung pipirma na, 799 na.
Di napansin yun. Ang sabi ni Joy, bakit ganun yung increase? Sabi niya ganun, no? Sabi nung salesman, oh, don't worry, it's just 1%, it's nothing. But the truth is, hindi nothing yung 1%, mga dre, no? Ang laki nun, di ba? Considering na yung bibilin mo is nasa, how much? To $27,000. Di ba? I mean, kumbaga, nakakatulong mga dre, yung mga maliliit na kaalaman tungkol sa mga ganyang bagay. Di ba? At, kung ayun nga, kung masakit na katotohanan, kung medyo parang masense sila na vulnerable ka o medyo wala kang alam, yun, sasamantalahin ka nila, no? Ingat mga dre, no? Ingat sa mga mapagsamantalang dealership. Hindi ko po nilalahat, pasindabi po sa inyo. Ang gusto ko lang po maging aware yung ibang kababayan natin sa mga ilang bagay na maaring maging prone sila doon sa mga mapagsamantala, mga dero. Yun lang naman. Kung honest ka, huwag kang tatamaan, di ba? Hindi para sa ito. Yun lang, mga dero. Thank you sa inyo at happy John the Baptist Day. Tama ba? Okay, hanggang sa ulitin, mga dero. Thank you sa panonood. Okay, ciao. We don't have to start the day yet. I just wanna stay. Even if we run. May nabili akong mahiwagang payong, mga dre, no? Para dito sa dashboard ko. Tingnan natin kung paano ba to. Okay. Iyon. So, yan na siya. Tingnan natin dito sa labas. Okay, mga dre, no? Ganyan ang itsura niya rito sa labas. Pwede na, kaysa yung isa na kailangan kong i-fold na basta. Okay na, mas okay yan kaysa doon sa isang, mga dre, no?